Mga kwentong humuhubog sa North America, mga boses ng Filipino-American community, mga balitang nagkuugnay sa ating lahat. Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America. Historic 250 years in the making. Ipinagdiriwang ng Amerika ang ika-250th anniversary ng kalayaan nito at pinangunahan ni President Donald Trump ang selebrasyon sa Washington, D.C. Pinagsama ang makasaysayang milestone ng bansa at ng kanyang sariling political messaging. Sa dagundong ng fighter jets at ingranding fireworks display, ipinagdiwang ng Amerika ang ika-250th anniversary ng kalayaan nito. Ngunit ilang sandali bago magsimula ang programa, pansamantalang pinalikas ang mga taong nagtipon sa National Mall sa Washington, D.C. dahil sa banta ng masamang panahon. Matapos humupa ang ulan, itinuloy ang makasaysayang selebrasyon sa pangunguna ni President Donald Trump. Sa kanyang Independence Day address, ipinagmalaki ni Trump ang mga nagawa ng kanyang administrasyon at muling iginiit ang kanyang America First message. For 2.5 centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before. Sinabi rin niyang America will never be a communist country at nagbabala na ang mga hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng Amerika ay maaaring ma-exile mula sa bansa. And all these talks from the communists, they haven't got a chance. Not even a chance. We don't want communists in our country. Maliban sa ingranding selebrasyon sa nation's capital, ipinagdiwang din ang Independence Day sa mga maliliit na komunidad sa buong Amerika. Sa isang parada sa Piedmont, California, nakisaya ang mga pamilya, veterano at mga immigrant na matagal nang itinuturing ang Estados Unidos bilang kanilang tahanan. Laking Piedmont ang Phil-Am Broadway performer na si Kay Sibal. Mas malalim ang kahulugan ng Independence Day sa kanya. As much as it is a celebration, it also really is an important time to continue to push for change and to celebrate and support disenfranchised people, immigrants especially, and Filipinos were some of the first immigrants from Asia to come to this country, and we're still in a place where we're not really seeing equality for like a lot of different groups. Aminado si Sibal na sa political climate ngayon, nanganganib ang mga karapatan ng mga immigrant, kung kaya't nananawagan siya sa kanyang mga kababayan na itaas ang kanilang boses dahil malaking parte sila sa kaunlaran ng Amerika. Now is a great time for our community to continue to step up. I think we've done a great job, and also I think it's a great time for people outside of our community to be being allies, really strong allies for us, because isang bagsak, right? We're all in this together. We all, once we work together and put our powers together, we're able to continue to create even more change. 250 taon matapos ipaglaban ng kalayaan nito, patuloy na hinuhubog ang kwento ng Amerika. Hindi lamang ng mga leader nito, kundi ng milyon-milyong mamamayan at immigrant na araw-araw nag-aambag sa kinabukasan ng bansa. Habang ginugunita ng Amerika ang kasaysayan nito, naghahanda rin ito ng mensahe para sa susunod na henerasyon. Nahihilina sa Philadelphia ang official time capsule ng Amerika bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-250th anniversary ng kalayaan nito. Here's what's inside the time capsule. Mga artifacts mula sa lahat ng 50 states, Washington, D.C. at 5 U.S. territories. Kasama rin ang mga memorabilia mula sa U.S. Congress, Supreme Court at White House, pati sports collectibles, student essays at maging isang iPhone 17 Pro Max.
Bubuksan lamang ang time capsule sa taong 2276. Today's ceremony is an act of optimism. It's a message from one generation to Americans 250 years from now that we have faith in our nation will endure. What does freedom mean to those who actually fought for it? Alamin natin ang kahulugan ng Independence Day para sa mga veteranong minsang nagsilbi para sa bayan. Narito ang ulat ni Albert Pataclan. Sa likod ng maranyang selebrasyon para sa 250th anniversary ng US Independence, may kanya-kanyang kwento ang mga Pilipinong nagtatanggol sa kalayaang ito bilang mga miyembro ng US Armed Forces. Para sa magkapatid na sina Abner at Tony De Leon na taga California, ang makasaysayang yugtong ito ay nagdadala ng malalim at personal na refleksyon ng kanilang serbisyo sa Amerika. Nakaranas si Abner ng discrimination mula mismo sa kanyang dating boss. I experienced discrimination. He was calling me immigrant. Every time I make a mistake, actually, he was throwing some papers in my head. But then I realized that Navy is not just a job, really. A great opportunity for me to achieve my dream. And actually, more than what I had dreamed for, really. Inalala ni Donnie ang mahabang panahong naging presidente si Ferdinand Marcos Sr. Know what dictatorship is. That's why I'm very idealistic when I came here as an immigrant in the United States. I believe in its ideals of democracy. I believe when we talk about opportunities and justice, I still believe that today. Nasa kritikal na sitwasyon ngayon ang modernong militar ng Amerika. Sa buong mundo, patuloy ang mga tensyon, lalo na ang laban sa Iran, pati na rin sa China at Russia na nangangailangan ng walang humpay na pagbabantay. Sa ngayon, may 1.3 million active duty personnel at 700,000 reservists ang nakatalaga sa frontlines. At bagamat kinumpirma ng Department of Defense na naabot na nila ang recruitment target sa 5 pangunahing sangay ng militar ngayong 2026, nakikipag-unahan pa rin sa panahon ng Pentagon. Nagmamadali rin ang mga pinuno na gamitin ng artificial intelligence at mga counter-drone systems. Para maabsan ang kakulangan sa sundalo, itinaas ng Pentagon ang kanilang enlistment age sa edad na 42 at lalo namang pinagaang ang restriction sa kanilang drug at medical. Samantala ang Washington naman lalong pinagtitibay ang kanilang pagkakipagkaibigan sa kanilang mga kaalyansa, lalong-lalo na sa isa sa pinakamatagal na ang Pilipinas. Isang kapatiran ito na nabuo sa gitna ng digmaan. Mula noong World War II, libo-libong mga Pilipino na ang tumugon sa tawag ng tungkulin para magsuot ng uniforme ng Amerika. Ngayon, sila ay mahalagang puwersa sa loob ng militar. Kung dati ay tinitingnan ng militar bilang mundo ng mga kalalakihan, isang bagong henerasyon ng mga Filipino trailblazers ang bumabasag sa tradisyong ito. I've seen Filipino women in higher positions. They're commanding ships. They're commanding big units. They're the big boss. Para sa marami, ang pagsusundalo ang nagiging daan para maabot ang American Dream na naipapasa pa sa bawat henerasyon. Mismo ang active duty sailor na si Rick Bering, nararanasan ito. Ang kanyang mismong anak ay kasalukuyang nakadeploy ngayon sa magulong bahagi ng Strait of Hormuz. Primarily because of the educational benefits, as being able to own your own home, save some money on taxes. Basically, anything that's federal, they almost just about give it to you for free. Sa pagpasok ng Amerika sa susunod ditong kabanata, patuloy din sa pagbabago ang institusyong nagtatanggol dito. Subalit para sa mga Filipino-Americans na patuloy na nagbabantay, ang kanilang pangunahing layunin ay hindi kailanman magbabago. Fight for the continuous freedom that we have. In the military, we have to remain neutral. It doesn't matter who's sitting in the position. Para sa Agenda North America, Albert Bataclan, Billionaire News Channel, Los Angeles. As the sun set on America's 250th birthday, the skies came alive. From California to New York, milyon-milyon ang nagsama-sama para ipagdiwang Independence Day. Ang balitang ito hatid ni Don Tagala. Umaagos na parang waterfalls ang fireworks sa iconic Brooklyn Bridge para sa selebrasyon ng 250th anniversary of US independence. It's really worth of my time waiting in the heat.
from what time is that, 2 o'clock until like the time was 9. It was great. It was really fantastic. It's the best firework I ever seen. Kahit sa gitna ng New York summer heatwave, dinagsa pa rin ang palabas. Maagang dumating ang pamilyang ito para makapwesto sa malilim na lugar ng Pier 1 ng Brooklyn Bridge Park. Excited sila dahil ito ang kauna-unahan nilang Macy's fireworks viewing sa NYC. This is the greatest country. I still believe it's still the greatest country. So it's an honor to celebrate the 250th together, like as a whole, as a city, or as a nation, I would say. We're immigrants. So being part of this very big celebration of United States of America, celebrating 250 years with all the people around, is a very big and a very special, feeling. Happy 250th birthday, America! Mahigit 85,000 fireworks na may 30 different colors ang 30-minute fireworks show na hinanda ng Macy's sa kanilang 50th anniversary fireworks para i-celebrate ang 250th birthday ng Amerika. Happy 250th birthday, America! Happy Philippine-American Friendship Day! May the 4th be with you all! Para sa Agenda North America, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Isang makasaysayang linggo at simula pa lamang ito ng mga kwentong susubaybayan natin sa buong North America. Ko si Henny Espinosa, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ito ang Agenda North America.